Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Alam mo ba na ang mga beaver ay hindi lamang gumagawa ng mga dam, kundi pati silid taguan ng pagkain sa ilalim ng tubig? Bago dumating ang taglamig, maingat silang nangongolekta ng mga sanga at balat ng kahoy at itinatago ito sa ilalim ng tubig kung saan mananatiling sariwa ang pagkain. Kapag dumating ang matinding lamig, handa sila. Hindi dahil sa swerte, kung hindi dahil sa maagang paghahanda. Sa unang pagbasa nakita natin si Jose na dahil sa karunungang bigay ng Diyos, naihanda ang Ehipto para sa taggutom. Nang dumating ang gutom, ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay pumunta sa kanya para sa pagkain, kasama na ang kanyang mga kapatid. Ang panahong sana'y puno ng paghihirap ay naging pagkakataon ng pagbibigay dahil si Jose ay naging tapat sa paghahanda. Sa Ebanghelyo, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sabi niya, ipahayag ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Binigyan niya sila ng kapangyarihan hindi upang magpayaman, kundi upang magpagaling at maglingkod. Ang kanilang paghahanda ay hindi sa kayamanan, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa ating buhay, tinatawag tayo ng Diyos na ihanda ang ating puso, hindi upang mag-ipon, kundi upang maging daluyan ng pag-asa. Tayo ba ay naghahanda sa pananalangin, sa salita at paglilingkod upang maging kasangkapan ng Diyos para sa iba? Tulad ng beaver at ni Jose, maging tapat tayo sa ating paghahanda upang sa tamang panahon tayo ay maging daluyan ng biyaya. Pagnilayan po natin ito. Amen.